recently, may sinabi ka, sabi mo si Speaker Martin Romualdez, ang in so many words, nagpapamudmud ng pera na galing sa pondo for social programs, for aid programs. No? Sabi naman ni Congressman Mark Go, hindi totoo yung mga sinasabi mo. So my question is, why should we believe you and not Congressman Mark Go? Alam mo, may nagsisinungaling dito. Pero siguradong hindi ako nagsisinungaling. Why? Because very reliable yung sources ko eh. I've been with the Philippine National Police, I've been with CIDG, and I know how to evaluate my information. At kung reliability lang pag-usapan at credibility, siguro very reliable yung mga information. Kung minsan nga, kinokorek pa nga ako ng mga informant ko eh, na hindi ganun, ganito yan. So talagang ilang beses ko na yan na pinalidate. Kaya, alam mo, kung pag-aaralan mo lang yung unang salita ni Congressman Marco na sinasabi niya na huwag na lang politikahin, suportahan na lang. Ibig sabihin niyan, tihit totoo, di ba? Saka bigla na lang siya nagsalita uli na hindi totoo yan 777. Well, kulang na lang banggitin ko rito kung sino yung mga informante ko eh. Pero ako na nagsasabi sa'yo, highly reliable yung informant ko. Kaya sabi ko nga, dalawa yung nagsisinungaling dito, but definitely hindi siya po. Siguro sabihin ng iba, anong mali doon? Anong mali na dumadaan ang pondo sa politiko? Anong mali doon na nagpapamudmud ng pera di umano si Speaker sa mga sorties na bibigay sa mga kongresista? What's wrong with that? Unang-una, ganun na lang ba kadali ang pag-disburse ng pera na ang desisyon ay nanggagaling lang sa yung process of disbursement? Hindi ba merong defined na process flow yan? Hindi yung kung ano yung gusto ng Speaker, kaya na niya kagad ibigay. Diba? Kung kami nga sa local government, bago namin disperse kailangan dumaan sa isang proseso na very tedious. Sila, pwede ba yung I want this, I want that, tapos implement mo kagad? Pangalawa, bakit hindi sila transparent? Diba? Bakit hindi sila transparent? What are they hiding? Another is, alam mo, saan nanggagaling yung pondo? Saan nila kinukuha yung pondo? Why is it that many are silent? Ikaw lang ang nagsasalita, Mayor. Ikaw lang ang nagsasabi na ganito nga ang patakaran. Why are they silent at ikaw hindi? Alam mo, minsan pag nakakausap ko yung mga ibang mayors, na minsan nakakatanggap din ng AIX, TUPAD, MAIP sa iba't ibang mga lawmakers. Katulad ko, nakakatanggap din ako sa senator, ako nakakatanggap, nakakahingi ako doon. Minsan, nakikiusap talaga ako kasi kailangan namin. Yeah. Alam mo, baka mawalan sila ng tubig sa gripo nila. Kaya takot din sila magsalita. No? At naiintindihan ko naman sila. Second is, siguro hindi rin sila sanay na makipag-away. Kaya ako naman nasanay na sa mga conflict. Kaya ako na lang ang pinapag-usapan nilang, Mayor, ikaw na lang magsalita. Huwag na lang muna kami. Kasi kawawa lang kami. At least ikaw marami kang suporta. Lalo-lalo na sa uniform service, sabi sa akin. Kaya malakas ang loob ko magsalita. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi ako natatakot sa sarili ko, kaya sa security ko, sa safety ko. Siguro not much for myself, for my safety, but for the safety of my family. Kasi kung may plano silang gawin sa akin, paano kung kasama ko yung pamilya ko sa loob ng sasakyan? May ganun ba? May banta pa? Ako, yung ganitong mga issues kasi talagang very sensitive. Kung naramdaman ko nga ito noong panahon na nagsalita ako laban sa isang chief PNP, incumbent chief PNP. Tapos yung laban ko rin sa mga, when I revealed about the drug business, wherein yung mga drug lords nakakulong na nga, bakit sila pa rin nagmamanage? Nararamdaman ko pa rin na kaya-kaya pa rin nila akong gawan ng saktan. But despite the risk, why is it worth it? Well, someone has to speak up. But are you trying to be a hero? Are you trying to be a martyr here? No, hindi naman ganun. Pero, if we're not going to speak up and speak out, if we remain silent about this, what's going to happen 10 years, 5 years from now, 10 years from now, Carmina, our young people will be suffering. You saw my grandkids. I don't want them to be suffering 5 years, 10 years from now. I want to leave a legacy, a noble legacy for them to be able to make sure that their future is they have a bright future, a good future for them. But we're not going to do anything about it. I'm now in a position to influence, to do something about it. Pero if I just simply be silent, then 10 years from now, here comes people, my kids telling me, Dad, you did not do anything about it. You have that chance, but wala kang ginawa. Why? I don't want to be explaining that to them and to our young people.